Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video ay mag-share po ako sa inyo ng diskarte tips. Diskarte na ginagawa ko po dito sa aking sari-sari store. Bakit hanggang ngayon po ay dumadami pa din po yung ang customer ko or nananatili pa din, pinupuntahan pa din ako ng mga customer ko kahit hindi masyadong kita yung tindahan ko, medyo madami ng kakumpetensya at ngayon madadagdagan pa. So i-share ko sa inyo guys yung mga diskarte na ginagawa ko ngayon dito sa tindahan. Okay guys, unang diskarte na i-share ko sa inyo, number 1 is nagpo-focus po ako sa mga paninda na babenta dito sa tindahan. Doon po ako nagpo-focus na hindi mawalan ng stocks. Kapag nakikita ko po na paubos na, namimili po ako ulit. Kasi kung ano guys yung nakikita nyo sa tindahan nyo na mabenta, yan po yung binabalik-balikan ng ating mga customer. Kaya po, may tao lang. Kaya po dapat hindi po tayo magpawala noon mga kasari. Kasi kapag nagpawala tayo noon, yung mga nakasanayan or nasasanay na customer natin na parati sa atin bumibili, sa iba po yan bibili. At malay nyo po mawala po sa inyo yung customer na yun, masanay na bumili din po sa iba. So guys, meron lamang pong bumili. So kaya po ako nagpo-focus sa mga fast moving items, sa mga mabebentang items. Doon po kasi naro-rolling natin ng mabilis yung ipinupuhunan po natin. Mabilis po nating napapaikot at mabilis din po tayong kikita doon kapag nabebenta po natin ng mabilis. So, kapag mabilis, mabilis din yung income po. So, second naman po mga kasari na diskarte ko dito is yung pagpepresyo. Yung pricing po talaga mga kasari ay nagmamatter yan sa ating mga customer. Kapag mura po ang inyong paninda, kahit po malayo yung inyong tindahan, dadayuhin po kayo. Kahit po sa katapat nila may tindahan, kapag alam nila na mas mura sa inyo, pupuntahan po kayo ng mga customer. At may patunay po ako dyan mga kasari. Dahil meron akong customer dito, siya naman yung nag-open up na ang mura daw ng asukal ko. Ang 1/4 ko kasi na wash is 24 pesos. Dun daw sa tapat ng pinag-i-stayan niya, 27 pesos. So, mas makakamura siya ng 3 pesos. Kaya dito po siya bumibili. Kaya mga kasari, yung pricing ay nagmamatter talaga yan sa ating mga customer. Kahit gaano kalayo yung tindahan mo, basta makakatipid sila ng piso, 2 piso, 3 piso, 5 piso, talagang pupuntahan po kayo ng mga customer. So, sobrang dami na din mga kasari ang nagpatunay na yung pagpa-pricing ko dito sa tindahan, medyo namamalat lang ako guys, ay mura sa ibang tindahan. Kaya yung ibang mga construction worker, kahit di ko tinatanong guys, sila mismo sa bunganga nila nanggagaling na. Kaya dito sila bumibili is mas mura nga daw ng piso, 2 piso, ganyan. Kaya may mabibili din kasi sila dito guys na mga tingi-tingi, 5 pisong mantika, 10 pisong mantika, ganyan. Kaya ayun, lalo na yung mga construction worker, nagkukorpo lang sila. Kumbaga tapungan lang sila sa pagkain, kaya kailangan yung affordable talaga yung mabibili nila. So medyo maingay si Basha. Basha! Ayan siya. Napakaingay ng bunganga ng asong yan eh. Kasi guys, ayun, di ko pala na-share sa inyo. Yung tito ko kasi is namayapa nung isang araw. Hindi ko sineshare guys sa vlog kasi ayokong nagsishare ng mga ganun sa vlog. So, kaya maraming dumadaan. Kaya tahol ng tahol si Basha kasi hapon tsaka gabi madaming dumadalaw. Ayun. So, ayun guys. Ano pa ba? Yun nga, about sa pagpa-pricing, yan yung isang diskarte ko talaga dito sa tindahan. Kaya hanggang ngayon ay madami pa din akong customer at nadadagdagan pa yung mga customer ko. Meron ako guys mga customer ngayon na hindi ko talaga sila customer pero dito sila bumibili kasi nga mura yung ating paninda. At meron din kasi tayo mga paninda na wala sa ibang tindahan. Gaya nito guys. Nagbablog ako guys ng hawak ko lang yung cellphone ko. So, gaya nito, yung ibang tindahan wala talagang ganito. Camel menthol ang tawag dito. At yung ahente ko nagtataka din bakit ito ay mabenta sa akin. Parang
Iilan lang yata ang kumukuha nito sa kanila dun sa ahente ko ng sigarilyo. Wait lang guys, meron lang tao. So, balik na po tayo mga kasari. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ilan lang yata kaming kumukuha nito ng mga sari-sari store owner sa ahente ko sa JTI. So, kaya natutuwa sila kapag madami akong kinukuha nito. So, ayan. Ito guys, ino-offer ko din to sa mga customer ko na nagyoyosi. Kasi meron dito bumili ng Mighty Green. Sabi ko, meron ako camel, menthol din po. 6 pesos lang. So, tinry niya. Maya-maya bumili ulit siya. So, ganun guys, ang ginagawa ko kapag meron akong hindi kilalang items. Inaano ko siya. Parang pinapakilala ko siya sa mga customer. Ganun. So, marami guys naglalakad. Kaya parang medyo distracted ako. And pang third naman mga kasari is yung consistency. So, paano consistency? Medyo nabubulol pa ako. Yung pag-o-open ng tindahan mga kasari at pagsasara. Inaano ko sa sarili ko guys na 5 AM mag-o-open na ako ng tindahan. Kasi merong mga morning person, mga customer tayo na talagang maaga bumibili. Kasi kailangan nilang magluto ng maaga. Tapos yung kahit hindi ako sobrang late magsara, madami nga nagtataka bakit ang aga kong magsara. Wala na talaga nabili mga kasari ako naman, 'di ba, bilang isang tindera, tao lang din tayo. Kailangan nating magpahinga at hindi abusuhin yung ating sarili kasi wala tayong close ng tindahan. Monday to Sunday, 'di ba? Sa isang taon, Monday to Sunday, nakakapagod 'yon mga kasari tapos tayo pa yung namimili. Kaya kapag wala ng customer, alas 7 talaga or 7:30, nagko-close na po ako ng tindahan. So, consistency is the key. Kasi mga kasari, kapag alam ng mga customer yung oras ng pagbubukas at sara mo, talagang pupuntahan ka nila Talagang hindi sila magdadalawang isip na, ay, doon tayo bumili sa kabila kasi sarado na, ganito, ganyan. Lagi nilang maiisip na, tara, punta na tayo doon kasi bukas pa yun. Parang ganun, 'di ba? Ganun po yung magiging mindset ng mga customer natin. Kaya talagang kailangan po talaga natin ng consistency sa pagbubukas at pagsasara. Meron lang maingay na motor na dumaan sa sa pag-o-open at close ng ating sari-sari store. Kasi kung ano yung nakasanayan kasi mga kasari ng ating customer, yun yung tatatak sa utak nila. Kaya wag natin sasanayin sila na paiba-iba yung oras ng pagbubukas at sara natin. Tapos, 'di ba? Sara bukas yung tindahan mo kapag may pupuntahan ka, tapos hindi naman importante, magsasara ka. Ganyan, kapag inaantok ka, magsasara ka. Parang wala kang pakialam sa mga customer, ganun mga kasari. Kaya wag po tayong ganun. Wag po natin itatatak sa utak ng mga customer natin na ganun nga, yung panay sarado na lang lagi yung tindahan mo. Ako nga mga kasari, kapag nagko-close ako saglit ng tindahan, as in close talaga, walang ibang nagbabantay, yung isip ko nandito pa rin sa tindahan. Kasi yung alam kong mga customer, ito, magme-merienda na, magpapamerienda na to sa mga alas 3 bibili na to bago mag alas 3, ganyan. So, talagang nasa isip ko guys, talaga yung mga bumibili. Hindi rin ako makampante, kahit nasa malayo ako, close yung tindahan, yung isip ko nasa tindahan pa rin. So, maraming makaka-relate dito mga kasari. So, sana mga kasari nagustuhan nyo itong aking vlog, yung mga diskarte na shinare ko sa inyo. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!